Noong panahon ng Great Depression noong 2026, parehong desperado ang bagong gobyerno at ang publiko para sa pera kaya't inilunsad ang California Grand Lottery. Kung may makapatay sa nanalo bago lumubog ang araw, maaari nilang legal na makuha ang jackpot. Ang tanging patakaran ay bawal gumamit ng bala. Sabi noong 2030, si Sin ay kakapanalo lang sa lottery kaya tumatakbo siya mula sa malaking grupo ng mga taong gustong patayin siya. Hindi nagdalawang isip si Sin na lumaban sa kanila, mabilis silang pinabagsak bago tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Pagkatapos, pumasok si Sin sa isang bahay sa pamamagitan ng bintana at nakita ang isang lola, kaya agad niyang kinuha ang telepono nito at sinira ito. Sa labas, may isang drone na sinusubaybayan ang lahat. Sandaling naghinga si Sin at ang matanda ay kumuha ng Grand Lottery bolt gun para patayin siya. Pagkatapos, binali ng matanda ang kanyang tiket para ipatawag ang lottery team na sumira sa pinto at kinumpirma na patay na ang nanalo. Binigyan siya ng malaking tseke para sa $22 milyong at lumabas sa di. Isang buwan pagkatapos, dumating si Cathy sa di upang simulan muli ang kanyang karera sa pag-arte. Sa bus, patuloy niyang tinititigan ang isang maliit na Oscar keychain na tila isang alaala. May isang batang babae na malapit kaya gumawa siya ng mga mukha upang patawanin ito, ngunit ang ama ng bata ay patuloy na iniinsulto ang kanyang anak sa telepono. Lumapit si Cathy sa kanyang tabi at nagkunwaring pulis, tinakot siya na dadalhin sa social services kung hindi siya magpapakabait. Naging mas maayos ang pakikitungo ng lalaki sa kanyang anak habang lumapit ang isang matandang babae upang pasalamatan si Cathy sa kanyang serbisyo. Ngunit nang umalis ang matanda, napansin ni Cathy na ninakaw nito ang kanyang relo. Sa isang karatula, nakita ni Cathy ang isang ad para sa proteksyon ng ahensya ni Lewis at hinangad na magkaroon ng mga bodyguard tulad nito. Habang nasa biyahe, napansin niya kung gaano ka-strong o marahas ang lahat sa kalye, kadalasan pareho. Samantala, hindi mapigilan ng media ang pag-uusap tungkol sa susunod na lottery draw na magaganap sa loob ng 18 oras. Nabasag na ang bagong rekord ng benta ng tiket at ang susunod na jackpot ay para sa $3.6 bilyong. Sa kanyang bahay, inihahanda ni Noel ang kanyang mga armas habang kumakanta ng kantang Ninja Turtles. Sa wakas, nakarating si Cathy sa silid na nirenta niya sa internet at agad na napansin na nagsinungaling ang bago niyang kasama na si Shadi tungkol sa kalagayan ng lugar na napakasama. Si Shadi mismo ay nakakainis din, may mga larawan siya sa silid ni Cathy. Gumagawa siya ng mga biro na walang lasa at binabaliwala ang mga tawag ng kanyang napakasuportadong ina. Mayroon din siyang nakakainis na kasintahan na nagngangalang na sinampal si Cathy bilang biro nang ibigay sa kanya ang susi ng bahay. Kinabukasan, lumabas sa ang ad ni Noel na nag-aalok ng kanyang serbisyo bilang bodyguard sa sinumang mananalo sa lottery. Nang magising si Cathy, labis siyang nasindak nang madiskubre niyang tumutulo ang banyo sa itaas ng bubong at nasira ang kanyang mga damit. Tinawagan niya si Shadi upang magreklamo dahil may audition siya sa ilang oras, ngunit ang tanging tulong ni Shadi ay paupahan ang kanyang mga damit. Walang ibang magawa si Cathy kundi gastusin ang kanyang ipon sa pangit na damit at sumakay ng taksi dahil late na siya. Patuloy ang driver sa paggawa ng mga hindi naangkop na komento at pag-uusap tungkol sa mga chismis ng mga celebrity na binabanggit na ang sikat na rapper na si Machine Gun Kelly ay may sarili niyang bunker. Nang makarating si Cathy sa lugar, siningil siya ng empleyado ng $400 upang makilahok. Sa wakas nagsimula ang kanyang audition at ipinaliwanag niyang marami siyang nagawang AV ads noong bata pa siya, ngunit kinailangan niyang itigil ang kanyang karera upang alagaan ang kanyang may sakit na ina. Pagkamatay ng kanyang ina, nagpa siya si Cathy na subukang mag-arte muli. Inabot niya sa kanyang bulsa ang kanyang mga tala para sa monolog at natagpuan ang lottery ticket ni Shadi na naaktiba ng aksidenteng ilagay ni Cathy ang kanyang thumbprint dito. Kinuha nito ang kanyang larawan at opisyal na nagparehistro siya bilang manlalaro. Agad na itinago ito ni Cathy at sinubukang umarte, ngunit agad siyang hindi nagustuhan at pinalabas. Sa koridor, sinubukan ng ibang mga aktres na maging supportive. Bigla na lang naaktiba ang lahat ng kanilang mga lottery ticket na inihayag na nanalo si Cathy at ipinakita pa ang kanyang mukha. Agad na nagbago ang kanilang saloobin at inatake si Cathy gamit ang anumang bagay na abot kamay, bagamat ang ilan sa kanila ay may dalang kutsilyo. Pati na rin ang mga trabahador ay sumali sa laban. Ipinagtanggol ni Cathy ang kanyang sarili salamat sa kanyang mga klase sa stage fighting at iniwasan ang lumilipad na sapatos bago kumuha ng hagdan. Hindi naintindihan ang nangyayari. Sa susunod na palapag, nagawa ni Cathy na magtago sa isang silid habang ang mga aktres ay tumakbo palayo. Ngunit siya ay pumasok sa isang self-defense class at handa rin ang mga taong ito na patayin siya. Patuloy nilang tinatawag si Cathy na ang aking jackpot habang inaatake siya at tumatakbo si Cathy habang iniiwasan ang kanilang mga galaw o pinapatama sa isa't isa. Sinubukan niyang magtanong kung ano ang nangyayari pero hindi siya pinapansin ng mga tao. Habang ang ilan sa kanila ay nag-aaway, sinuntok si Cathy at hinawakan siya sa mga bukong-bukong. Inikot siya ng lalaki at inihagis sa isang pader, at siya ay napadpad sa isang yoga class na may mga tao ring handang pumatay. Tumawid din ang mga nasa self-defense class at nagkaroon ng kaguluhan sa silid kung saan nagsisimula ng magkalat ang dugo. Nang may isang lalaking humawak sa leg ni Cathy, biglang pumasok si Noel mula sa kisem at sinagip siya sa pamamagitan ng paghagis ng lalaki sa pader. Pagkatapos ay inihayag ni Noel na may 5 libreng pagsagip si Cathy, ngunit pagkatapos nito, ang kanyang proteksyon ay magkakahalaga ng 0% ng premyo. Habang binibilang ni Noel ang mga taong pinapabagsak niya at umabot sa huli ng mga libre. Wala nang ibang pagpipilian si Cathy kundi pumirma sa kanyang kontrata.
Ngayon, seryoso nang nakikipaglaban si Noel sa mga tao at ginagamit pa si Cathy bilang sandata upang itulak sila palayo. Itinali rin niya si Cathy sa kanyang likod para mapanatiling ligtas at ginamit ang sinturon bilang latigo upang umatake mula sa malayo. Pagkatapos pabagsakin ang lahat ng kalaban, pinalaya ni Cathy ang sarili at kinuha ang paralysis dart gun ni Noel. Matapos itong madaling mabawi ni Noel, sinigurado niyang mailagay ang walang malay na mga katawan sa tamang posisyon upang hindi sila masamid sa kanilang mga dila. Ipinaliwanag niya na ang lottery drone na nasa labas na ay nagpo-post ng lokasyon ng nanalo tuwing 14 na minuto kaya't kailangan nilang umalis agad. Habang sila ay tumatakbo palabas ng gusali, itinuro ni Noel na hindi pinapayagan ng mga patakaran ang ibang mga manlalaro na patayin ang isa't isa. Naghagis ng kutsilyo ang mga tao sa food truck sa kanya at tinulungan siyang umiwas ni Noel bago sila sumakay sa kanyang kotse upang tumakas. Habang ang duo ay nagmamaneho sa bayan, ang mga taong malapit ay nakakatanggap ng alerto ng kanyang lokasyon at naghahanda upang sumali sa laban. Iniwan ng ice cream truck ang mga bata at pati na ang babae mula sa bus ay mayroon na ring Grand Lottery bolt gun. Bumalik kay Noel, tinapos niya ang pagpapaliwanag kay Cathy kung paano gumagana ang lottery at nabigla siya na hindi niya alam. Sinabi ni Cathy na siya at ang kanyang ina ay nanonood lamang ng mga pelikula at mga cooking show, ngunit hindi kailanman ang balita dahil nakakalungkot ito. Di nagtagal, hinahabol na sila ng mga tao sakay ng mga bisikleta at atis, kaya't inilabas ni Noel ang mga helmet para sa kanilang dalawa bago pinabilis ang takbo. Isang molotov bomb ang inihagis sa ibabaw ng kotse at nagliyab ang bubong, ngunit patuloy lang sa pagmamaneho si Noel at pumasok sa isang lumang bodega habang napapatay ng hangin ng apoy. Bigla niyang iniikot ang kotse at bumangga ang isang biker dito, ngunit kailangan pa rin niyang magpatuloy sa pagmamaneho sa loob ng bodega upang maiwasan ang ibang mga biker na nagsimulang magliyab muli. Gustong huminto ni Cathy sa laro, ngunit ang tanging paraan para magawa ito ay lisanin ang lungsod. Binaril ni Noel ang isang tao gamit ang kanyang dart upang pabagsakin ito, pagkatapos ay nagmaneho siya ng paikot-ikot habang ang mas marami pang mga kalaban ay naghahagis ng iba't ibang bagay sa kanila. Nagdulot ito ng maraming alikabok na nagpahintulot sa duo na makatakas sa pamamagitan ng pagtulak sa kotse palabas ng walang ingay at hindi napansin ng mga biker hanggang sa sumabog ang susunod na molotov sa lupa. Patuloy na iginiit ni Cathy na gusto niyang huminto, kaya't pumayag si Noel na dalhin siya sa pinakamalapit na quitline. Sa sandaling iyon, natagpuan sila ng mga biker at nagsimula na naman ang habulan. Tumalo ng isang kalaban sa kotse sa pamamagitan ng likurang bintana at kinuha ni Cathy ang kanyang kutsilyo habang inilabas ni Noel ang kanyang mga dart, ngunit kinagat ng babae ang kanyang braso. Kinuha ni Noel ang salamin at pinalo ito sa kanya bago hilingin kay Cathy na magmaneho, hindi pinapansin ang sinasabi niyang hindi niya kaya. Pagkatapos ay lumipat si Noel sa likurang upuan upang ipagpatuloy ang labanan, inilagay ang isang ekstrang helmet sa kanyang kalaban bago ito sinipa palabas ng kotse. Naghagis ang mga biker ng isa pang molotov sa kanila at pinilit ni Noel si Cathy na magmaneho sa isang pader upang makatakas. Huminto sila sa isang kotse at bumangga ang isang biker habang sinusubukang umiwas dito habang hinataw ni Cathy ang isa pa gamit ang kanyang helmet. Sinubukan ng duo na umalis, ngunit halos hindi gumalaw ang kotse bago ito masira dahil sa lahat ng pinsala. Lumabas si Cathy at sinubukang tumakbo palayo, ngunit pinigilan siya ni Noel. Ipinaliwanag niya na wala siyang makukuhang pera kung hihinto siya, ngunit gusto pa rin niyang tulungan siya dahil dapat tratuhin ang mga tao sa paraang nais nilang tratuhin sila. Bigla na lang tinapunan ni Cathy ng buhangin ang kanyang mukha at nagawang suntukin siya. Kaya kinailangan ni Noel na ibalik ang kanyang ilong sa lugar. Sa sandaling iyon, dumating ang isang police car at lumapit si Cathy sa mga pulis para humingi ng tulong, ngunit gusto rin siyang patayin ng mga opisyal. Nasalo ni Noel ang kanilang taser sa tamang oras at sinimulan silang labanan habang tumatakbo palayo si Cathy. Nasalo ni Noel ang kanilang taser sa tamang oras at sinimulan silang labanan habang tumatakbo palayo si Cathy. Sa kalye, tinakpan ni Cathy ang kanyang mukha gamit ang isang mapa habang napansin ng mga tao ang drone na malapit at nagsimulang hanapin siya. Pumasok siya sa wax museum at nagulat nang marinig niyang kontra-lottery ang gwardya, kaya't pinayagan siyang magtago sa mga estatwa. Pagkatapos ay tinawagan ni Cathy si Shadi at humiling na hiramin ang kanyang kotse. Patuloy na tinatanong ni Shadi kung nasaan si Cathy, na nagpaalala kay Cathy na kasali rin si Shadi sa laro. Sa sandaling iyon, isang estatwa ang bumati kay Cathy sa museo, na ibinunyag ang kanyang lokasyon. Pagkatapos ay sinubukang pumasok ni Shadi at Ie sa museo. Ngunit ipinaalala sa kanila ng gwardya na ipinagbabawal sila dahil sa ginawa nilang kalaswaan sa isang estatwa. Sinuntok siya ni Shadi para mawalan ng malay at nagmamadali ang magkasintahan papasok. Narinig sila ni Cathy at nagtago sa likod ng isang estatwa, ngunit nang sinubukan niyang magtago, nakita siya. Agad siyang itinulak ni DJ sa ibabaw ng isang mesa at hinagisan ni Cathy ng bote sa ulo si Shadi bago naghagis ng buhangin sa mukha ni DJ upang mailayo siya. Pagkatapos ay nagkasundo ang magkasintahan upang labanan si Cathy na ipinagtanggol ang sarili gamit ang tungkod ng isang estatwa. Nang magkaroon ng pagkakataon, sinubukan niyang tumakas, ngunit sinipa siya ni Shadi pabalik, na naging dahilan ng pagkawala ng tungkod. Sa susunod na silid, sinimulang bugbugin ni Shadi at DJ si Cathy gamit ang magkabilang bahagi ng tungkod. Gumanti si Cathy sa pamamagitan ng paghahagis ng mga estatwa sa kanila. Iniisip na si Cher ang tinatamaan niya, ngunit sa totoo ay ang Kardashians. Nagpatuloy ang laban sa horror room, kung saan ginamit nila ang anumang prop na magagamit upang umatake.
Pagkatapos ng maraming paghihirap gamit ang mga kasuotan at armas sa pelikula, tumakbo palabas si Cathy habang hinahagis ni Shadi ang isang palakol sa kanya. Tinamaan siya ng armas, ngunit peke ito kaya walang epekto. Pinindot ni Cathy ang isang pindutan upang pababain ang shutter, ngunit naalala niya ang itinuro ni Noel sa kanya. Inayos niya ang katawan ng gwardya upang hindi ito masamid, pagkatapos ay gumulong siya palabas ng museo bago tuluyang magsara ang shutter, naiiwan sina Shadi at Ie na nakulong sa loob. Agad siyang nakita ng isang tour bus guide at inanunsyo ang kanyang lokasyon sa mikropono. Bago siya maabutan ng mga umaatake, dumating si Noel sakay ng isang police car at dinala siya palayo. Hindi pa rin nagtitiwala si Cathy sa kanya dahil ang pagtulong sa kanya na mag-quit ay nangangahulugang walang bayad, kaya iniisip niyang papatayin siya ni Noel sa pribado. Habang patuloy na binabangga ng tour bus ang likod ng kotse, naisip ni Noel na sana mayroon silang bunker at naalala ni Cathy ang taxi driver. Di nagtagal, dumating ang duo sa bahay ni Machine Gun Kelly na iniisip na gusto ni Cathy ng isang bagay na malaswa nang hilingin niyang tumulong. Sa sandaling iyon, dumating ang bus, kaya kinuha ni Cathy ang dart gun ni Noel at pinilit siyang buksan ang kanyang panic room. Nagmamadali si Cathy at Noel papasok at pinatulog si Kelly gamit ang dart bago sinubukang isara ang pinto. Nagtipon ng isang grupo sa sala at may isang braso na pilit na nagpipigil sa pagsara ng pinto, kaya naghanda si Noel na barilin ito. Iniisip ni Cathy na gusto siyang barilin ni Noel, kaya kinuha niya ang baril at binaril ang braso, na nagpilit itong umatras at tuluyang naisara ang pinto. Kumpleto ang silid at maaaring panoorin ng duo ang grupo gamit ang security camera. Nakaamba pa rin si Cathy sa baril habang nakatutok kay Noel, kaya umupo ito sa tabi niya at nagbahagi ng mga matatamis na kwento tungkol sa sarili upang patunayan na siya ay mabuting tao. Biglang nahulog ang keychain mula sa bulsa ni Cathy, at nang sabihin ni Noel na cool ito, naging bukas si Cathy. Pinili niyang maging isang aktres para sa kanyang ina na mahilig sa mga pelikula at celebrities. Alam ng kanyang ina na maaaring maging impyerno ang Hollywood at binigyan siya ng keychain upang ipaalala sa kanya na magiging proud siya anuman ang mangyari. Noong bata pa siya, kumita siya ng magandang pera bilang child actor, ngunit tumakas ang kanyang ama dala ang lahat ng iyon. Lubos na naunawaan ni Noel ang sitwasyon at nagbigay ng ginhawa, kaya ibinalik ni Cathy ang baril sa kanya. Nais niyang malaman kung bakit tutulungan siya ni Noel na mag-quit, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang mga prioridad. Una ay ang pagsagip ng mga buhay ng tao. At pangalawa ay kumita ng sapat na pera upang patuloy na masagip ang mga tao. Sa labas, patuloy na binabayo ng grupo ang pinto, ngunit walang magawa. Sinampal ni Shadi si Kelly upang gisingin ito, ngunit walang nangyari, kaya't hinila na lamang niya ito sa pool at tinakot itong ibahagi ang password ng pinto, na isang meme 6,969. Nakikita lahat ito ni Cathy at Noel, na nagalit dahil wala siyang ibang magagawa kundi tumawag para humingi ng tulong. Nag-utos siya ng tinatawag na phone strike at nagmamadaling inilagay ang telepono ni Cathy sa isang safe. Pagkatapos, pinigil ng duo ang pinto habang ginagamit ni Shadi ang password, ngunit ang grupo ay natigilan nang marinig nilang nagriring ang kanilang mga telepono dahil sa isang Amber Alert. Ngunit ito ay isang patibong at nagsimulang sumabog ang kanilang mga telepono na nagdudulot ng pagkasunog ng iba't ibang bahagi ng katawan. Habang lahat ay abala sa pagharap sa kanilang mga paso, lumabas si Cathy at Noel upang makatakas, bagaman huminto si Noel upang patayin ang apoy sa isang kasamahan. Sa labas, naghihintay ang isang grupo ng mga gwardiya na may mga damage-proof na sasakyan at mga rubber bullet guns. Gusto lang nilang kunin si Cathy, ngunit pinilit niya silang isama rin si Noel. Habang nasa biyahe, tinanong ni Cathy kung nagtatrabaho ba si Noel sa mga taong ito. Ipinaliwanag niya na dati, pero ngayon ay isang freelancer na siya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa headquarters at nakilala ni Cathy si Lewis at nalaman na ito ay kanyang security company. Hindi siya na-impress dito dahil patuloy itong binibiro si Noel at hiniling na ilabas siya sa lungsod, ngunit binigyan siya ni Lewis ng bagong telepono at ipinakita na nasa pinakaligtas na gusali siya sa bansa. Ipinagmamalaki rin nito ang mga granada sa kanyang bulsa. Sa natitirang 4 na oras ng laro, binigyan sila ni Lewis ng tour at ipinakita ang pader na may mga pangalan ng mga nanalo na kanilang sinagip, bagaman ang mga pangalan ay anonymous at matagal na silang walang kliyente. Ipinaliwanag ni Lewis na sinisingil nila ng 30% at pinirmahan ni Cathy ang kontrata matapos makuha ang bahagi ng perang iyon para kay Noel. Pagkatapos, nakita nila sa security cameras na may grupo ng mga tao na nagtitipon sa labas, kaya't nagpa siyang mas ligtas na ilipat si Cathy sa isang nakatagong underground fortress gamit ang mga decoy vehicles. Una, nagpagamot ang duo sa kanilang mga sugat at ibinahagi ni Noel ang higit pang impormasyon tungkol sa sarili. Dati siyang isang bayarang sundalo sa pribadong sektor kasama si Lewis at ang kanilang unit ay ipinapadala sa buong mundo upang pumatay ng mga masasamang tao. Isang araw, natuklasan ni Noel na hindi palaging masama ang kanilang mga biktima kaya huminto siya sa gitna ng trabaho. Dahil dito, nabigo ang misyon at tanging siya at si Lewis ang nakaligtas. Ngayon, ang perang kinikita niya ay napupunta sa mga pamilya ng kanyang mga biktima at kasamahan. Sa kabayaran, ibinahagi ni Cathy na ang kanyang ama ang kanyang manager noon at pinagtatrabaho siya ng buong araw simula 8 taong gulang pa lamang siya. Nang siya ay nagdebut o naging 18 taong gulang, sinabi niya sa kanyang ama na gusto niyang siya na ang mag-manage ng sarili niyang pera, kaya't naglaho ito dala ang lahat ng pera. Kinailangan ni Cathy na alagaan ang kanyang ina na may sakit, na pumanaw 1 buwan na ang nakalilipas, na iniwan siya ng $600 at isang tiket ng bus papuntang Navy sa sandaling iyon. Dumating ang isang empleyado na may dalang prosthetics machine. Ipinasok ni Cathy ang kanyang mukha sa loob at nilagyan siya ng maskara na nagmukha siyang isang matandang lalaki.
Ngunit nag-aalala si Noel dahil hindi makatwiran ang paglipat kay Cathy, at ang pasilidad na ito ay masyadong mahal upang mapanatili gamit lamang ang 30% ng lumang premyo, lalo na kung wala silang mga kliyente kamakailan. Pagkatapos magpalit ni Cathy ng damit para tapusin ang kanyang disgis, sa wakas natanto ni Noel na nagpapanggap lamang si Lewis na pinoprotektahan ang mga nanalo upang patayin sila ng palihim. Dinala sila ni Lewis sa isang kotse at patuloy na hinihiling ni Cathy na isama si Noel, ngunit tumanggi si Lewis. Nang malapit nang mawala ng pag-asa, sinipa ni Cathy si Lewis sa singit at ginamit ni Noel ang pagkakataong iyon upang buksan ang pintuan ng garahe. Pagkatapos, binaril niya ang lahat ng gwardiya gamit ang kanyang mga dart habang sumugod ang grupo, ngunit hindi nila nakilala si Cathy at binaliwala siya. Hinila ni Noel si Cathy palabas at binigyan siya ng keycard na ninakaw niya mula sa isang gwardiya, sinasabihan siyang tumakbo habang binibigyan niya ng oras. Dumating ang mas maraming gwardiya at pinigilan si Noel habang tinatanong siya ni Lewis para sa impormasyon. Biglang nagsitakbo ang lahat ng mga I-driven na decoy cars kasama si Cathy na nakatago sa isa sa mga ito, kaya't ipinadala ni Lewis ang kanyang mga tauhan upang habulin sila. Sa downtown, tinanggal ni Cathy ang maskara at kinuha ang kontrol ng kotse, kaya ang pagbabago ng ruta ay nagpa-alerto sa sistema ni Lewis. Samantala, nagwawala ang social media dahil nawala ang drone kay Cathy, kaya't kung hindi siya magkakamali, ligtas siya mula sa mga humahabol hanggang matapos ang laro. Dahil dito, nagkaroon siya ng mga tagahanga na itinuturing siyang isang bayani. Pagkaraan ng ilang sandali, malapit nang umalis si Cathy sa lungsod, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Noel na nagsasabing bumalik siya o papatayin niya si Noel. Sa katunayan, patuloy niya itong sinasaksak, ngunit sinabihan pa rin ni Noel si Cathy na iligtas ang sarili. Matapos magdalawang isip, ibinalik ni Cathy ang kotse at pumayag na magkita. Samantala, dinala ni Lewis si Noel sa isang lumang teatro at ibinunyag na noong kanilang mga araw bilang mga bayarang sundalo, palagi niyang alam na mga sibilyan ang kanilang pinapatay. Wala siyang pakialam dahil madali ang pera. Inamin ni Lewis na ayaw niyang magbahagi kaya't pinatay niya ang kanilang kuponan habang ginagawa itong parang kasalanan ni Noel. Sa natitirang 15 minuto, kumuha si Cathy ng bolt gun mula sa glove compartment at nagmamadaling pumasok sa teatro, natagpuan sina Lewis at Noel sa entablado. Nagbanta siyang patayin ang sarili upang walang makuha ang pera at hindi naniniwala si Lewis, kaya't sinabi ni Cathy na papatayin niya siya kahit papaano. Ipinakita rin niya na nire-record niya ito para sa social media, kaya hindi niya malilinis ang mga fingerprint sa baril at sabihin siya ang gumawa nito. Sinimulan ni Cathy ang pag-ungot tungkol sa kakilakilabot na estado ng kanyang buhay at halos ipinutok ang baril, ngunit sa wakas ay itinapon ni Lewis ang mga susi ng posas at humiling ng isang kasunduan. Nagpanggap si Cathy na ibibigay niya ang baril, ngunit sinipa siya sa entablado sa halip na nagpapatunay na nag-acting lamang siya. Nang mawalan ng malay si Lewis, agad na nagsimulang habulin si Cathy ng ibang mga manlalaro. Ang lahat ng taong nakilala niya ngayong araw ay nagtipon sa teatro at hinarangan ang bawat pasukan, kaya gumamit si Cathy ng anumang bagay na mahawakan upang pabagalin sila. Biglang hinawakan ni Lewis ang kanyang binti at pinabagsak siya bago subukang patayin siya. Isang pulis ang nagtangkang tumulong, ngunit sinipa siya ni Lewis at patuloy na nakipaglaban kay Cathy. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang grupo, kaya't nagsimulang labanan ni Noel ang mga ito habang nakakadena pa rin sa upuan at kumakanta ng kanta ng Ninja Turtles. Ang upuan ay madaling nasira na nagbigay sa kanya ng higit pang kalayaan sa paggalaw. Kinagat ni Cathy si Lewis at inagaw ang kanyang sandata bago ihagis ang mga susi kay Noel na sa wakas ay pinalaya ang sarili. Habang nakikipaglaban si Noel kay Lewis, lumitaw si Shadi na may hawak na katana upang labanan si Cathy na mabilis niyang dinisarmahan at pinatumba gamit ang isang headbutt. Sa natitirang 4 na minuto, biglang pumasok ang isang malaking grupo sa teatro. Nakikipaglaban pa rin si Noel kay Lewis kaya't kinailangang umakyat ni Cathy sa mga dekorasyon ng entablado para sa kaligtasan. Inagaw ni Lewis ang isang palakol mula sa ibang manlalaro at ipinagtanggol ni Noel ang kanyang sarili gamit ang mga simbalo na tumulong sa kanya upang tuluyang talunin ang kanyang dating kaibigan. Sinubukang umakyat ng boss lady kay Cathy kaya sinipa niya ito pababa. Pagkatapos sinimulan ni Noel na sirain ang dekorasyon upang hindi masundan si Cathy. Dumating ang mga tauhan ni Lewis at ang kalahati sa kanila ay bumuo ng hagdan ng tao para makaakyat si Lewis habang ang iba naman ay sinugod si Noel. Naabot ni Lewis si Cathy sa scaffolding at nagsimula silang maglaban hanggang madula si Cathy. Kumapit siya sa gilid at ibinunyag na ginamit niya ang kanyang keychain upang i-activate ang isa sa mga granada ni Lewis na pagkatapos ay sumabog. Namatay si Lewis at nahulog si Cathy, ngunit sumulpot ang kanyang mga tagahanga na may dalang malaking watawat at sinalo siya. Habang umabot sa 0 ang countdown, niyakap ni Cathy si Noel at ipinangako na babayaran siya ng 50%. Dumating ang mga tao mula sa lottery upang ibigay ang tseke at inanunsyo niya na ayaw na niyang maging aktres. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagtutulungan na sina Cathy at Noel sa iba't ibang charity tulad ng isang free protection agency, isang paaralan para sa self-defense at stage fighting, at isang center para sa mga bata na may masasamang magulang. Sinubukan ni Noel na magbukas ng Ninja Turtles Den pizzeria, ngunit kinasuhan siya ng copyright infringement. Nagbakasyon din ang duo sa sarili nilang super yacht.